Ito naman yung Tecno Spark 20 Pro na naka MediaTek Helio G99. Merong 108 na main camera at 32 megapixel front-facing camera. At nagsama rin sila ng IP rating na dust and splash resistant, naka IPS LCD display at 120Hz na refresh rate. Kaya samahan nyo ako sa video ito, mag-test tayo ng mga games, test natin yung frames per second at actual temperature ng phone na to. Kaya sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay, kung napanood nyo yung Infinix Hot 40 Pro na review ko, sinabi ko dun na basura yung camera nun. At medyo may nagalit doon kasi dun sa title pa lang tsaka dun sa pagbanggit ko na basura, medyo lagyan ko daw ng konting tamis o parang sugar coating nga. So ayaw ko kasi na mag-sugar coat lang sa mga cellphone na nai-review ko kasi channel ko to. Hindi pwedeng yung mga brands yung nasusunod sa mga review na ganito. So may mga ibang channel kasi na nag-sugar coat sila pero dito hindi ko trip talaga yung mga ganun. So pag sinabi kong basura, siguro basura naman talaga. So dito sa phone na to, naka MediaTek Helio G99 din. At siguro iwasan ko muna yung pagsabi ng basura sa mga phone na ganito o sa mga review na ganito. So hindi na kayo makakarinig ng ganun. Ngayon pag-usapan muna natin yung camera nito, unahin natin yung video. Sobrang basura ng video na to kasi 2K at 30fps lang at sobrang galaw talaga. Parehong-pareho lang talaga dun sa Infinix Hot 40 Pro na basura din yung video kapag naglalakad tayo. Pero steady video okay lang din naman. Lalong-lalo na dito sa photos, medyo nagustuhan ko naman kasi maganda yung image processing na binibigay niya pagdating sa mga photos. Wag lang talaga sa video. Kung makikita nyo, detalye naman kapareho siya ng Infinix Hot 40 Pro at parehong-pareho lang talaga yung image processing nun at makikita mo na may konting saturation siya pero saktong-sakto lang naman. Yun yung nagustuhan ko dun sa Hot 40 Pro at dito sa Tecno Spark 20 Pro. So maganda talaga pagdating sa photos. Wala kang masasabi dito as in talagang upload na lang. Hindi mo na kailangan pang mag-edit ng konti, saktong-sakto lang talaga. Pero yung detalye, nagkukulang ako ng konting detalye pero sa ganitong entry level, alam naman natin talaga na ganito lang talaga makukuha niya. Pero yung kinukumpara ko dun sa Infinix Hot 40 Pro, medyo may kamahalan yun compare dito sa mga phone na to kasi ito nasa 7,000 lang pati dun sa Hot 40 Pro. Dun sa sinasabi ko lumalampas siya ng mga 10k pero kapag may sales, matik yan na nasa 9k to 10k na lang din. So ang makukuha natin kasi doon 67 watts sa fast charging at naka-AMOLED display na siya at napakaganda ng pan-roll camera. So konting-konti lang, siguro mag-add kayo ng mga 2,000 to 3,000 mga ganun. So kung hindi nyo naman kaya yung mga ganung presyo, okay na tong phone na to. So moving on sa box, ganyan yung box niya. Sa loob ng box meron tayong 33 watts na charger, isang jelly case, SIM ejector pin at yung Type-C cable natin. Sa phone naman, yung design nito mas nagugustuhan ko compare dun sa Hot 40 Pro. Medyo mas decente siyang tignan kumpara ko dun. May tatlong camera module tayo dito, may nakapaligid dyan na parang gold, parang ganun. At nagugustuhan ko yung design niya. Yun nga lang medyo may kalakihan yung camera module tapos may nakalagay dito na 108 na main camera. Medyo sakto lang talaga, pang entry level lang talaga. Then yung kulay ng phone na to may pagka-muted siya, parang ganun. Sa baba naman meron tayong speaker, Type-C port, isang microphone, tapos meron tayong audio jack. Sa kabilang side naman ito yung speaker natin. Other side yung SIM card tray, sa kabilang side naman yung power button / fingerprint scanner at yung volume rocker natin. Sa display naman pareho lang sila ng Hot 40 Pro na IPS display pero meron tayong 120Hz na refresh rate at makapal talaga yung mga bezel nito dun sa gilid tsaka dun sa chin. Sa mga gatong pan-roll camera talaga na medyo malaki, yun yung mga napapansin ko pagdating sa mga Tecno tsaka Infinix. Halos pareho lang talaga sila. Okay, pagdating naman sa performance ng phone na to, same lang din sa Infinix Hot 40 Pro pero yung phone na yun kasi medyo naginit, umabot siya ng 44 degrees Celsius which is sa Mobile Legends ko lang siya nilaro. Pero ngayon tignan natin tong phone na to kung umiinit ba, nakagaya dun sa Infinix Hot 40 Pro. So nilaro natin to sa Mobile Legends, ang graphics na nakuha natin dito same lang din, Super tsaka Ultra. So ibig sabihin na makakuha tayong 90 frames per seconds dito. Sa first minute ko nakakuha naman ako ng mga 80 to 90 frames per seconds at sa kalagitnaan ng laro parang up and down yung frames nito, parang naglalaro siya ng 70 to 80. Minsan bumababa to 60 kapag may clash pero okay na okay lang din. At least hindi siya bumaba talaga ng mga 50. Parang naramdaman ko nga na parang bumaba siya ng 55 parang ganun pero okay pa rin yun. At least naman agad siyang tumataas. Pero ang nabahala ako dito pagkatapos ng isang laro, siguro 15 minutes yun, ang nakuha kong temperature dito is nasa 45 degrees Celsius which is mainit-init talaga. At nagtataka ako ngayon kung bakit ganito umiinit tong phone na to at kapareho lang din siya dun sa Hot 40. Siguro hindi maganda yung mga thermal
thermals talaga nun o wala tayong mga cooling pad dito pagdating sa mga phone na to. So ang nakuha nga natin dito is 45, samantalang sa mga naka MediaTek Helio G99 dati hindi umaabot yung ganitong temperature pagdating sa mga chipset na yon. So medyo nakakabahala siya. Sa Wild Rift naman, nasa 120 tayo dito. Sa graphics naman nilagay natin sa high. Dito sa laro na to nakakuha ko ng magandang frame, 110, 100, 90, mga gano'n. Hindi siya bumaba nung naglalaro ako ng 5 minutes dito. Pero pagkatapos ng 5 minutes ang nakuha ko dito 70, 80, 90, dyan siya talaga naglalaro, which is okay lang din. Pero nung clash na talaga o patapos na yung laro, ang nakuha ko dito 50 to 60. Yun yung nakukuha natin dito. Pero umaangat siya ng 70 to 80 kapag naglalakad tayo. Yun nga lang kapag clash talaga medyo mababa yung frames nito. At ang nakuha kong temperature dito pagkatapos ng isang laro nasa 43 degrees Celsius, which is mainit pa rin yan para sa Wild Rift. Sa Punishing Graven naman dito maganda yung playing ko dito. Nasa highest settings tayo dito pero hindi ko siya nilagay sa ultra. Iba yung highest settings sa ultra. Pero yung frames per seconds nito nilagay natin sa ultra. Kaya ang nakukuha ko dito is 55 to 60 hanggang sa matapos yung laro. Kahit na magulti ako dyan, okay na okay pa rin. Wala akong magiging problema. So playable to sa Punishing Graven. Parang dito siya talaga optimize. Sa Call of Duty naman, yung graphics lang natin dito, syempre nasa medium lang tayo. Tapos yung frame nito is nasa high. Nasa 35 to 39 frames per second kapag naglalaro ako, kapag may barilan. Kahit na maraming barilan talaga, yan yung makukuha natin na frames per seconds, 35 to 39 frames per seconds talaga. Pero sa smoke class, hindi mo siya maasahan kasi talaga mag-frame drop siya. Parang nag-frame drop siya ng mga 20 to 30 frames per seconds, which is hindi siya stable sa smoke class. Pero sabi ko nga kanina, kung di smoke class, okay lang na maglakad tayo, makikipagbarilan tayo, makakuha pa rin tayo ng 35 to 39 frames per seconds dito sa Call of Duty Mobile. Sa PUBG naman, katulad lang din siya ng Infinix Hot 40 Pro na hindi siya playable. Talagang may mga lag talaga na hindi ko talaga nagugustuhan yung frame na nakukuha ko dito. Kahit nilagay natin yung graphics sa HD tapos yung frame rate natin is nasa high. Nasa 29 frames per seconds lang at hindi na ako masyadong naglaro talaga kasi kapag pinatagal mo talaga yung ganitong laro, hindi ka na makakuha ng magandang frame dito at hindi na siya playable. Okay, hindi ko na tinesto sa mga ibang laro, talaga hindi niya kakayanin. Pang medium settings lang talaga to o sa mga lowest graphical settings like yung mga Mobile Legends nga, Wild Rift. Pero sa mga Genshin Impact, Modern Warship, hindi niya kakayanin talaga. Actually, pwedeng naman sa mga lowest settings kung tsatsagayin mo, pero kapag nag-init na siya, makakaramdam kayo ng maraming frame drops. So hindi ko siya advisable sa mga ganong laro. Pero sabi ko nga, yung ibang G99 na chipset, hindi naman talaga ganun umiinit. So ang suspect ko talaga dito, nasa phone talaga, yung materials na ginamit dito dun sa Hot 40 Pro tsaka dun sa Tecno Spark 10 Pro, parehong-pareho lang talaga yung materials na nilagay dito kaya nag-iinit tong phone na to. At walang masyadong cooling plate na nilagay dito kaya siya nag-iinit. Imagine mo, pumapalo siya ng 45, mga 20 minutes lang. Paano kaya kapag sumobra pa tayo ng laro dito sa phone na to, umabot ng mga 2 oras, 5 oras, mga ganun. Talagang sobrang mag-iinit tong phone na to. Okay, sa mga nagtatanong, ito yung Game Turbo, updated na siya. Meron tayong power saving, equilibrium, tsaka performance mode. Pero ang napansin ko dito sa Game Turbo niya, wala tayong resurrection time na meron dun sa Hot 40 Pro. So meron dun sa Hot 40 Pro kapag lalabas tayo, kapag namatay tayo sa isang game, may resurrection timer tayo dun. Samantalang dito wala. So pareho lang din sila ng walang bypass charging. So yun yung napansin ko dito. Samantalang dun sa Infinix Note 30 4G may bypass charging yun at medyo mas mataas yung chipset nun compare dito. Nasa 7,000 lang din yata yun o 8,000 lang. So yun yung napansin ko dito sa phone na to. Pero ang kagandahan dito sa Netflix, meron tayong L1 certifications, Full HD na yung mapapanood natin. Then sa YouTube naman 2K at 60 FPS lang. Pero maganda naman siyang tignan, yung kulay saktong-sakto lang, hindi naman talaga oversaturated na unlike dun sa AMOLED. Parang pwede na kesa wala, parang ganun. Okay, eto naman yung mga cons ko dito sa phone na to. Marami siyang bloatwares, ibig sabihin na maraming applications na hindi natin kailangan. Yung iba mabubura natin, yung iba naman hindi. Then yung punch hole camera nga nito parang may bleeding at medyo malaki, pati yung mga bezel, which is given na yon sa ganitong entry level. Pero ang pinakayaw ko dito, yung speaker niya sobrang nipis talaga o sobrang mahina talaga. Lalong lalo na kung magigames tayo dito, hindi mo siya masyadong rinig at kung may mga kasama kayo sa bahay, talagang mawala na yung sounds nito. Pero ang kagandahan dito, meron naman tayong audio jack para sa mga wired headphones natin at pwede naman tayong gumamit ng mga Bluetooth headphones. So yun yung mga simpleng cons ko dito. Pero para sa akin yung Infinix Hot 40 Pro at saka dito sa Tecno Spark 20 Pro, sulit na talaga yung 7K nyo o 6K nyo.
para sa mga gitong phone. Kung talaga maglalaro lang kayo sa mga lowest settings, sa mga medium settings lang, at hindi naman talaga malakas sa graphical settings yung mga lalaruin nyo, pwede na tong phone na to. Huwag lang natin isagad sa mga high settings talaga, medyo mag-iinit nga tong phone na to. At masasabi ko na yung Infinix Hot 40 Pro tsaka dun sa Spark 20 Pro, may mga heating issue pa siya. So yun yung napansin ko dito sa mga phone na to. So gusto ko lang malaman yun na may parating na X6 series tsaka M6 Pro series, abangan nyo yun. Tapos maglalabas din ako o mag-review din ako ng iQOO Neo 9, so abangan natin yun. At pwede kayo mag-comment dyan sa comment section kung ano mga gusto yung games na itest natin sa Neo 9 at dun sa mga parating na mga Poco phones. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko, at yung mga nasa Premiere, sobrang thank you talaga at sobrang salamat sa suporta. So sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinutin yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, this is Paul.